po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Oh, bakit natanggal yung executive secretary at sino nagpatanggal? Tingnan nyo kung anong isasagot ni Claire. Hindi ko pa masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Ay gaga! Wala ka talagang alam. Eto si Claire, pag patungkol kay Bongbong Marcos, walang alam. Pag patungkol sa information na nangyayari sa bayan natin, walang alam. Pero pag bastusan, daming alam. Pagdating kay BP Sara, madaming alam. Pagdating sa mga Duterte, madaming alam. Ikaw ba spokesperson ni Bongbong Marcos o spokesperson ng kabastusan? Ikaw ba spokesperson ni Bongbong Marcos o spokesperson ng Duterte? Kasi mas marami ka pang alam sa kagagahan eh. Dito sa balita ng GMA, makikita na natin ang kalagayan ng bansang Pilipinas kung saan na po patungo yung investigasyong ginagawa patungkol dito sa flood control projects. Okay? Tingnan po natin to. Tingnan! Mahigit 50 hinihinalang buto ng tao. Damit ang na-recover ng PNP CIDG 4A sa Taal Lake matapos ipagpatuloy ang paghahanap sa missing sabongeros ngayong buwan. Ayon sa DOJ, pambihira, no? Pambihira. Okay, so ngayon, dito sa Taal, meron na naman silang nakitang bulalo. Oy, hindi po natin pinagtatawanan na yung kung meron mang namatay dyan sa Taal. Kaya lang po tayo tumatawa kasi hindi po tayo naniniwala na ito ay buto ng tao. Ito ay bulalo. Alam naman natin, uso yung bulalo dyan sa Tagaytay, di ba? Baka itinatapon lang. Kasi nabalik na naman tayo sa sabungero. Pambihira, oh. Ang tagal na nitong nawala, itong patungkol sa sabungero. At tingnan nyo, ito yung mga buto. Oh, yan. DOJ mismo ang nagpakita niyang picture na yan. Oh, nako, may brief pa, pambihira. Oh. Ay, wag na nga natin ipakita yun kasi baka ma-flag pa tayo. No? Pero nakita nyo, okay? Ito po ang kalagayan ng investigasyon ng bansang Pilipinas. Oo. Ang dami pong balita ngayon. Isa po itong nawawalang bulalo. May natagpuan sa Taal. Isipin mo ilang taon na yung nakalipas doon nawawalang sabungero. Naghahanap sila dyan. May makikita pa kaya ginawa na nila dati yan eh. May nakita silang buto, hindi naman buto ng tao. Ngayon meron na naman, may brief pa. O syempre, bakit may brief? O sa tingin ninyo, anong connection, bakit may brief? Para pag-usapan. Hindi ba pinag-uusapan natin ngayon? Ha? Inililihis. Itong gobyerno na ito, lahat ng paraan, ililihis nila. Una pa lang to ha. Oh, bigla-bigla na lang, may buto ng tao. Bukod dun sa nililihis nila sa ibang politiko, alam naman natin, pati nga walang kinalaman na si VP Sara gustong idawit dyan sa flood control. Di ba? Inililihis yung usapin kay VP Sara. Meron pa ang reporter na tatanga-tanga. Inililihis kay VP Sara yung usapin ng nakawan sa Ghost Projects. Kaya barado kay Attorney Vic, napanood nyo na yon. Ganyan po katindi. Even media, kinakalantari ng palasyo. Oh, bakit? Para hindi makaupo si VP Sara. Oh, ngayon buto. Oh. 'Di ba? So alam natin itong lahat ng ito. Kaya po, ito ako'y magsasalita lang at makikiusap sa inyo. Kung gusto nyo talaga na mahuli ang mastermind, ako hindi naniniwalang mastermind kasi may nakausap akong vlogger. Oy, sabi, Coach, walang mastermind. Meron magnanakaw. Lahat sila kanya-kanyang nakaw. Sino ang makakapagnakaw at kayang magnakaw? Magnakaw. Oo, galing yun sa kabila. Hindi ako naniniwalang may walang mastermind. May mastermind. Yung iba lang, pangalawa sa mastermind, may pangatlo, pero meron niya, may kumukumpas dyan. Kaya kayo mga Pilipino, mga manunood, kung talagang gusto nyong matumbok natin ang mastermind, huwag tayong papalihis sa kung ano-anong balita. Bukod
doon sa gusto nating malaman kung sino yung mastermind, yung ghost projects na yan, yung nakawan na yan, itong ganitong klaseng balita, gustong patayin yung pinasabog ni Amy Marcos. We have a problem because compromise ang health ng presidente. Kapatid niya na mismo nagsabi, walang motibo si Amy para siraan yung kapatid. Nakita niya mismo eyewitness siya. First hand. Siya mismo naglilinis ng kalat ng mga droga nitong kanyang kapatid. So kung gusto natin na maayos ang bansang Pilipinas, huwag tayong papadala sa mga ganitong balita. Pag-usapan lang natin saglit, pero balik tayo doon sa problema ng Pilipinas. Ano ang problema ng Pilipinas? Ghost projects at compromise ang health ng presidente. That's the main problem. And until hindi natin nasusolusyonan yung problema na yan, itagaan nyo sa bato. Ang Pilipinas, lulubog at lulubog. Hindi na po tayo maaayos. Okay? Next po, tingnan natin ito. So, pinag-uusapan po natin yung investigasyong ginagawa sa ghost projects at saka yung health ng ating presidente. Puntahan natin asa na tayo ngayon. Kasi dito, matitimbang natin, depende po sa sagot ni Claire. Okay, maraming impormasyon to si Claire. Marami. Pakinggan po ninyo, no? Denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, Ito yung patungkol dito sa bakit sinabi na nag-resign si Bersamin pero hindi naman pala. Okay, so nag-fake news si Bongbong Marcos at si Claire Castro. Okay, tingnan natin, pinag-e-explain nito nagtanong, magaling tong nagtanong pinag-e-explain kung bakit. Tingnan natin ang sagot ni Claire. binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. Ang gaga! Pabayaan na lang ganon-ganon. Tingnan mo kalukuhan talaga ng ng Malacanang. Nitong dalawang si Bongbong. Itong magkapatid. Ito sila ata magkapatid, si Bongbong at saka si Claire. Pag meron silang kapalpakan, pag meron silang fake news, hayaan na natin sila. Palagpasin na natin. Bastos no? Bastos. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit? Yan ang pambihira. Yan ang mga tanungan. Kasi ako, inis ako dun sa mga nagtatanong na parang hindi naman nagtatanong, kinakampihan lang di ba? Ito tanong. Hindi po pwedeng pabayaan natin yan. Gaga! Wala lang gano'n, walang gaga. Hindi natin pwedeng pabayaan yan. Nagtatanong yung taong bayan na nagbabayad ng sahod mo, Claire, na nagbabayad ng sahod ng presidente ng kinukurakot nyo. Hindi po pwedeng tingnan mo kung gaga nitong mga ito. Pag sila nagpe-fake news, tulad ng ginawa nila sa Kingdom of Jesus, sa KOJC, we were there. Nakita namin. Ang daming barel ng mga pulis. Naka-live kami. Nakita ng even ng mga media. Mainstream media na kakampi nyo rin, mga gaga. Tapos sasabihin walang barel. They didn't even ask for an apology. Nag-fake news kayo, ni hindi man lang kayo nag-sorry. Tapos eto na naman kayo. May fake news kayo kay Bersamin, gusto nyo pabayaan lang ng taong bayan. Di ba? Ganyang kakapal ang mukha niyang presidente nyo. Isipin ninyo, adik na, ang taas pa ng tingin sa sarili. Parang wala kayong pakialam sa desisyon ko. Hindi pwedeng ganun. Pero pag bulilyaso ng presidente, wala. Kasi may tumawag daw kay Bersamin, mag-resign ka. Ang tinatanong, sino yung tumawag? Sino ang nagpapatanggal kay Bersamin? Hindi natin alam Hindi si Bongbong daw yung tumawag. Sino? Sino ang gustong magpatanggal kay Bersamin? Sino ang tumawag?
Si Claire walang alam. Again, kasi hindi bastusan. Pag bastusan, may alam. Pag palengkehan, may alam. Alam mo ako medyo ano ako dito kay Claire. Kasi vlogger to. Okay? And at the same time, lawyer. Sana, ang dinala mo sa PCO, yung pagiging lawyer mo. Hindi yung pagiging vlogger. Hindi ka nalalayo. Siguro lamang ka lang ng isang paligo dahil mas maputi ka kaysa kay Gadon. Pero parehas sila na parehas ni Gadon. Pangpalengke. Ang dinala niya dyan, yung ugali niyang vlogger, gayahin mo yung ibang abogado. Di ba? Kakahiyang abogada to. Oh. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Wala Kung yun ka po ang talagang alam. nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Wala, iha. Wala talaga masasabi yan. Tanungin mo, si Duterte, asa na kaya si BP Sara? Tanungin mo. O, alam niya. Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI. Yan. Na-explain na nitong babaeng to, tong reporter na ito, na hindi lang to first time na nangyari. Babanggitin niya yung mga iba na bastusan yung pagkakatanggal. Malalaman na lang sa iba. O kaya palalabasin na nag-resign. Pero minsan nauunahan pa nga, katulad ng nangyari kay Bersamin, una silang naglabas sa media kesa masabihan yung tao mismo. Bago mag-submit ng resignation letter, bastos talaga to. Sa bagay, adik eh. Di ba? Huwag kang magalit sa akin na kapatid mo nagsabi, adik ka. Ano aasa mo sa adik? Di bastos. Also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. Bonoan. Si Magalong daw. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials? Unceremonial removal of high-ranking official. Di ba? Kaya kung nagagawa niya yan, but alam mo, katangian na ni Bongbong Marcos yan. Traidor. Sa bagay, katangian talaga ng adik yan eh. Pag kailangan ka niya, lalapitan ka, pag wala ka ng gamit, tapon ka na. Diba? Ginawa niya yan kay Sara, even kay Torre. Tingnan niyo nangyari kay Torre. Saglit lang naging chief of police. Diba? Manggagamit to si Bongbong Marcos, traidor pa. In the Philippine seat of power. Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po bang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team. Paano ang gusto mong paimbestigahan yung tennis court? Diba? Si Magalong, sabi niya hindi naman daw si Magalong. Si Bersamin. Kung mayroon ba nababiolate, wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Okay, Bersamin. Action niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po na Ako kasi, teka muna, idagdag ko mauna ako Ako sa tingin ko yung ginawa kay Attorney Trixie tsaka kay Attorney Vic Rodriguez. I really don't know kung pinag-resign sila or talaga. Kasi sabi ni Attorney Vic at tsaka ni Attorney Trixie, nag-resign daw sila. Pero pasensya na po mga kaibigan natin ito, nakakasama natin. Even Attorney Vic is my classmate. Pero I don't believe na nag-resign siya. Nag-resign siya talaga, pero pinag-resign. Di ba? Pinag-resign siguro. Bastos basta bastos. I really don't know. I'm being honest. Pero yung ginawa sa kanila, ang punto ko po, ay ugali na ni Bongbong Marcos. Ilalagay ka, tapos pagka hindi ka kayang pilipitin, saglit lang tatanggalin ka na. So ang gusto nila ay hindi tao. Ang gusto nila dyan sa posisyon tuta. Di ba, Claire? Ang gusto nila dyan sa posisyon attack dog. Di ba, Claire?
ang gusto nila dyan sa posisyon, possibly, in my opinion, I strongly believe in this, susunod kay Lisa. Yeah? Pag may inutos, wala nang question. Kalimutan mo yung tama o mali. Ang importante, utos ng presidente. Yan nga, sinabi ni Saldico eh. What the president wants, the president gets. Parang ang utos ng hari ay hindi mababali. Unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle. Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Hindi yun ang issue. Alam naman natin ng secretary is upon the pleasure of the president. Siya ang naglagay dyan, anytime pwedeng tanggalin. Ang pinupunto rito ay yung makatao na hindi naman traiduran. Yung makatao na bigyan nyo naman ng magandang exit. Hindi yung bigla na lang kayong tatanggalin tapos walang pasabi tapos na ina-announce na. Di ba? Ako, Claire, ito lang ha. Sobra ka makakapit sa pamilyang Marcos. Diyan sa mag-asawang yan. Sige, samantalahin mo yan. Kasi vlogger ka eh. Di ba? So samantalahin mo yan. Kumikita ka dyan. Go. Trabaho mo yan eh. Inuunawa ka namin. Pero yung nangyayari sa mga yan, mangyayari din sa'yo. Di ba? At unang-una kaming tatawa sa'yo. Kasi babastusin ka rin. Huwag kang umasa. Ha? Na malaki na tulong mo sa presidente. Kung si BP Sara nga, ang laki ng natulong. Si PRRD nga eh. Akala mo? Sige. Magmakataas ka dyan sa posisyon mo. Alam mo, may balita pa rito patungkol doon. Ewan kong asan na banda yun eh. Yung patungkol dito sa tinatanong, yung tungkol dito sa gagawin daw secretary. Ha? Pero pabiro. Pabiro naman. Daw. Pabiro na gagawing secretary itong si Lisa Marcos. Alam mo, pag ginawa nyo yan, nakakahiya na kayo, Bongbong Marcos. Ha? Ako, there is no really reason para magbiro ng ganyan. Habang dumadaan ng problema na tinawag kayong adik, kayong mag-asawa ng iyong kapatid, tapos magbibiro ka na gagawin mong sekretary, yung adik, di umano. Ayan po talaga ay kahit biro wala sa lugar. Parang hindi nyo na sinasagot si Amy patungkol sa pagiging adik mo, wala kayong plano magpagamot, tapos gagawin mo pang sekretary. Biro man o totoo, hindi maganda. Pero ang higit sa lahat na nakakasama ng loob dyan, kung ito ay totoo, gagawin mong sekretary, sobrang kapal mo na. Ha? Ako, hindi ako maniniwala na pag ginawang sekretary si Lisa, hindi niya binungangaan yan. Hoy! Parang ganon. Tinawag akong adik ng kapatid mo. Gawin mo akong sekretary. Ibig sabihin, may pressure from Lisa. If ever lang, totoo maging sekretary. Wala pong rason para gawin siyang sekretary kung hindi niya binungangaan yung asawa niya. Yun lang rason nun. First time in the Philippines ata mangyayari yun, ano? May nangyari na ba doon? Pero makapal ang mukha nun kung gagawin mo yun. Kay Gloria ba nangyari? Hindi ko alam, hindi ko maalala. But anyway, weak ka talaga, Bongbong Marcos. Huwag mong uulitin yan, ha? Huwag na. Next po tayo. Ito, gusto kong bigyan ng komentaryo itong sinabi ni statement ni Claire Castro, ha?
Okay, pag-usapan natin. Sabi niya, mahigit 3 buwan pa lang. Pa lang. Dapat ang pagkakasabi mo dyan, mahigit 3 buwan na. Hindi pa lang. Wrong grammar ka, Claire. Simula nang paimbestigahan ni Pangulong Marcos Jr. ang isyu ng korupsyon, may nakikita ng resulta ang taong bayan. Ang gaga. Ano nakikita ang resulta? Oy, kayo ba may nakita kayo resulta? Sabi niya, 3 buwan pa lang may nakikita ng resulta ang taong bayan. Kung ako magsasabi niyan, 3 buwan na wala pang nangyayari sa investigasyon. Anong nangyari? Sige nga, anong resulta? Kasi lumabas yung di ba diniscuss natin yung patungkol sa buto. Lumabas. Bigla ang daming balitang bago ngayon. Pangalawa, ipinagmamalaki nila yung resulta na nakuha nilang na kumpiska nilang kotse, luxury cars ng Diskaya at na-auction na. Meron nang bumili. Oh. Kung yung bilyon nga nananakaw, sabi nga ni Saldi ko, humingi nga ng 25 billion di umano si Bongbong Marcos. Yung bilyon nga nawala. Hindi nga natin alam kung may patutunguhan yung perang pinangbili. Saan nyo dadalahin yun? Una, sinong bumili? Legit ba yung bumili? Pangalawa, kung legit man yung bumili, saan mapupunta yung pera? At sa tingin ninyo, maniniwala ang taong bayan na hindi rin mapupunta sa inyo yung pera? Sinabi ni Bongbong, hindi niya makita yung blank items. 'Di ba? Walang insertion pero pinirmahan niya. Hindi yan ay sadyang lokohan. Tapos, anong may nangyari na? Wala pang nakukulong. Wala pa puro bubuwit. Ang tanga nyo ba? Ganyan kayo kagaga? Anong nangyari? Yung kontraktor? Sa totoo lang, wala namang magagawa yung kontraktor. O halimbawa ako, hiningad ako ng proyekto, kontraktor ako. Sabi 50 million. Gawin mong 70 million yan, 80 million, akin yung 30. May magagawa ba yung kontraktor? Meron siguro, hindi siya papayag. Pero syempre, kailangan din niyang kumita. Pero yung ninakaw, hindi naman napunta sa kanya doon sa mastermind. Bakit? Ipinagmamalaki nyo. Hindi, ako tanongin ko kayo. Sige, sa mga nanonood. Happy ba kayo sa nangyayari ngayon? Yung pinagmamalaki ni Claire na may nakikita ng resulta ang taong bayan. Yan ba yung inaasahan yung resulta ng investigasyon? Anong iimbestigasyon? Yung buto sa Taal na may brief? Talagang pinaiingay nila yan. Kaya nga may brief pa yan para maingay. Ano? Yung pagkakabenta ng mga luxury cars ni Diskaya? Pero yung tinumbok ni Saldico na mga mastermind na si Tambaluslos at saka si Bongbong Marcos, walang issue? Ay gaguhan to. Gaguhan na, pinagmalaki pa ni Claire. So para kay Claire, pag tiningnan mo yung statement ni Claire na ganyan, parang proud siya. Saan ka nakakita na 3 buwan na iniimbestigahan bilyon? Wala pang nakukulong. Yung nagnakaw nga lang dyan sa grocery, kulong agad Ito hindi lang sa walang nakukulong. Wala pang pinatutunguhan yung investigasyon. Wala, ang layo. Tingnan nyo yung ginawang investigasyon nung 2 tsuwariwap, yung 2 tuta sa Senado. Nagka-leche-leche yan. Walang direksyon yung investigasyon. Matindi yung binitawan ni Diskaya. Matindi yung binitawan ni Amy Marcos. Ni-imbestiga, wala kayong ginawa. Lahat kayo nag-abogado sa adik. Wag na tayong maglokohan. Mas pagmamalaki mo. Ganito kababa ang tingin ni Claire sa taong bayan. Sa tingin niya, bobo taong bayan Hoy, maging masaya na kayo Nabenta na yung luxury cars ni Diskaya. Bilyon yung nawawala.
Anong pinag-uusapan natin? Luxury car? At saka brief sa Taal? Ano? Asan? Asan ang pinagmamalaki nyo? Ginagago kayo nito. Ginagaga kayo.